Breaking news! Senator Alan Peter Cayetano tuluyan nangangit sa puwera sa pagka-Senate President dahil Pangulong Bongbong Marcos Jr. kinilala at pinakilala sa Araw ng Kalayaan bilang Senate Press Pro Temp si Senator Win Gatchalian. Mensahe ng Pangulo sa mga Pilipino na huwag mapagod mahalin, piliin at ipaglaban ang Pilipinas. Sa kabilang banda naman, Vice President Sara Duterte nais pakita sa buong bansa ang kawalang hiyaan ni Pangulong Marcos. Trending ngayon sa Araw ng Kalayaan ang pagkilala mismo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ang pagiging legal na Senate President Pro Tempore ni Senator Win Gatchalian. Ito ay tila sampal sa pagpumumilit ng kampo ni Senator Cayetano na siya pa rin daw ang tumatayong Senate President ng Pilipinas. Huwag tayong mapagod na piliin at ipaglaban ang Pilipinas. Ito ang sinabi at mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Araw ng Kalayaan upang himukin ang mga Pilipino na patuloy na pumili, magmahal at manindigan para sa bansa sa pamamagitan ng kanilang pang-araw-araw na pagkilos. Huwag po tayong mapagod na mahalin, piliin at ipaglaban ang Pilipinas. He also called on Filipinos to act with integrity and fairness, saying lumaban ng patas sa araw-araw. Huwag pansamantalahan ang pinagpagura ng iba. Ani pa ng Pangulo na ang kalayaan ay hindi lamang pag-alala ng ating nakaraan. Ito ay isang pangakong sama-sama nating sinasabuhay at pinapamana sa susunod na henerasyon. Sa parada ng kalayaan, ginugunita natin ang paglalakbay ng sambayan ng Pilipino mula sa pakikibaka tungo sa pag-asa at mula sa kasaysayan tungo sa kinabukasang sama-sama nating binubuo. Samantala, pinangunahan naman ni Vice President Sara Duterte ang paggunita ng Araw ng Kalayaan sa Davao City. Ginamit ni Vice Presidente Sara Duterte ang kanyang talumpati sa Araw ng Kalayaan noong Huwebes upang maghati ng isang makahulugang mensahe laban sa katiwalian at masamang pamamahala na sinasabing sinisira ng mga pampublikong opisyal na gumagamit ng mga mapagkukunan ng gobyerno ang mismong mga kalayaan na ipinaglaban ng mga bayaning Pilipino. Si Duterte, na nakatakda para sa isang impeachment trial sa Senado na nagmumula sa mga aligasyon na kinabibilangan ng umano'y maling paggamit ng pampublikong pondo, ang namuno sa 128th Independence Day sa kanyang bayang Davao City at binalangkas ang katiwalian bilang isang modernong banta sa soberanya na nangangatwira na ang kalayaan maaaring masira hindi lamang na madayuhang kapangyarihan kundi pati na rin ang mga leader pa na nagtataksil sa tiwala ng publiko. Nakapaloob nga sa kanyang mensahe na ang kalayaan hindi lamang umano sa pagsakop ng banyaga sa bansa, ngunit ang kalayaan ay tungkol din sa mga kalayaan sa mga nagnanakaw sa kaba ng bayan. Bawat pisong ninakaw sa kaba ng bayan ay pagnanakaw ng kalayaan ng isang bata na gutom. Ninanakaw nito ang kalayaan ng isang estudyante mula sa kamangmangan o substandard na edukasyon. Ninanakaw nito ang kalayaan ng isang pasyente na makakuha ng dekalidad na pangangailangang pangkalusugan. Nanawagan din siya sa mga mamamayan na manindigan para sa katotohanan, pananagutan at pag-asa sa gitna ng mga hamon sa politika at panlipunan. Piliin natin ang katotohanan, piliin natin ang pananagutan at higit sa lahat, piliin natin ang pag-asa. Tinapos ni Duterte ang kanyang talumpati sa pamamagitan ng pagbibigay diin na ang serbisyo publiko ay dapat nasa huli ay nakatuon sa Diyos, sa bansa at sa mga pamilyang Pilipino. Matapos ang kanyang talumpati, sinabi ni Vice President Sara Duterte sa publiko na gusto niyang makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano kawalang hiya si PBBM. Gusto raw ni Vice President Sara Duterte na makita ng daong bayan hanggang sa dulo ang klase umano ng pamumuno President Ferdinand Marcos Jr. sa halip na agawin ang kanyang posisyon sa pamamagitan ng people's power. Giit ng Vice Presidente, hindi niya gustong pangunahan ang anumang extra constitutional means para patalsikin ang kasalukuyang administrasyon. Ayon kay Duterte, siya ang constitutional successor at next in line batay sa konstitusyon kaya hindi umano nasa kanyang kamay ang ganitong hakbang. Hindi ko gustong agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos, dagdag ni Duterte. Kayo po bilang isang Pilipino, ano po ang inyong mga opinyon tungkol dito? Malaya po kayo makakapagkomento ng inyong mga opinyon sa baba. Maraming salamat po. Gusto ko makita ng
ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano walang hiya si BBM. Huwag po tayong mapagod na mahalin, piliin at ipaglaban ang Pilipinas. Ipalalim natin ang ating kamalayan, maging mapanuri sa katotohanan. Gamitin natin sa tama ang ating kakayahan, hindi sa masama. Lumaban ng patas sa araw-araw. Huwag pagsamantalahan ang pinagpaguran ng iba. At piliin natin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan. Kung mananatili tayong tapat sa mga adhikaing ito, matitiyak tayong magmamana ang mga susunod ng henerasyon ng isang bansa na mas matatag, mas makatarungan, at mas maunlad. We fought for our sovereignty against foreign invaders. But sovereignty is not lost only to those who come from foreign shores. Nawawala rin ito sa tuwing ang serbisyo publiko ay nagiging pribadong negosyo. Kung ang mga opisyal ng gobyerno ay sindikato sa pagnanakaw ng pera ng bayan. Every peso stolen from the people's treasury steals a child for our sovereignty against foreign invaders. But we fought for our sovereignty against foreign invaders. But sovereignty is not lost only to those who come from foreign shores. Nawawala rin ito sa tuwing ang serbisyo publiko ay nagiging pribadong negosyo. Kung ang mga opisyal ng gobyerno ay sindikato sa pagnanakaw ng pera ng bayan. Every peso stolen from the people's treasury steals a child's freedom from hunger. It steals a student's freedom from illiteracy or substandard education. It steals a patient's freedom to obtain quality health care. It steals a worker's freedom to earn a decent living. Every ghost project is a classroom never built. Every corrupt contract is a road that was never built for farmers to bring their produce to the market. Ang korupsyon ay hindi lamang pagnanakaw ng pera. It steals opportunity. It steals dignity. And it steals hope. Kapag yung mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan, kasama na ang Pangulo, ay malasindikato sa pagnanakaw ng pera ng bayan. Sinabi ko nga kanina, di ba? Every peso that is stolen is pagkawala ng dignidad ng bawat Pilipino. So, I am the constitutional successor, no? I am the next in line ayon sa ating constitution. At meron akong sinumpaan noong ako ay nag-assume ng Office of the Vice President. At nakalagay doon that I will preserve and defend the Constitution. So, wala sa aking mga kamay ang pagsasagawa ng extra constitutional means, no, to overthrow the current administration. At hindi ko din gusto yon. Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano walang hiya si BBM.